Huh, carry ko to. Inimagine na lang ni Celine na isa siyang mahusay at batikang artista. Lorna Tolentino with a hint of Maha Salvador ang pekte. At kung kaya ng mga artistang ang umakting na in love sa kapartner nila nang hindi totoong nai-love sa mga ito, kaya din dapat niya. Tama? Kaya sige, carry niya. Kasalo nila sa pagkain ang lola at mami ng lalaki. Ang mami raw nito ang nag-imbita sa kanila na doon kumain. Paraan ng ginang para lalong makilala ang daughter-in-law. Daughter-in-law talaga? Sa loob-loob niya dahil iniisip ng ina ni Daniel na daughter-in-law siya. Dapat lang naman na umarte sila ng lalaki na in love sa isa't isa. Don't you think so too? Baling ni Daniel sa kanya. Hindi makasagot si Celine ni hindi kasi niya narinig ang sinabi nito. Masyado siyang abala sa pagpipigil sa kanyang emosyon. Wag mo kasi akong masyadong titigan. Nawawala ka na tuloy sa sarili sa sobrang pagki-inlove mo sa akin eh. Sabi nito nang umiti pa. Correct ka dyan. Muntik niyang maisigaw. Kapag napapatitig siya sa lalaki ay talaga naman pong lalo siyang nai-inlove rito. Pero ano nga ba yung sinasabi nito? Do you like the ring? Muntik malaglag ang mga panga ni Celine sa pagkakita sa hawak ni Daniel. Gusto ni Mami na yan ang maging engagement ring mo. Sabi ko sa kanya, you prefer that Tiffany diamond I gave you pero mapilit siya. Tanungin daw kita dahil tradisyon din sa pamilya ni Dad ang pagsalin lahi ng engagement ring na yan. Wala siyang masabi sa ganda ng singsing. Hindi lang ang Tiffany diamond ring ang ite-trade in ni Celine para dito, kundi pati yata kaluluwa niya. Kagaya ng wedding gown ng angka ni Daniel, halatang antigo ang singsing, pero dahil classic ang design ay hindi yun nawawala sa uso. Ang pagiging antigo pa nga ang nagbigay ng dagdag na pagka-elegante rito. Tumingin siya sa lalaki, baka sakaling maarok niya sa ekspresyon nito kung ano ang gustong isagot niya. Pwede kasing umaaktin din lang si Daniel sa harap ng mga kasalo nila sa hapunan para hindi mahulaan ng mga ito na dula-dula lang ang lahat. You don't like it? Hindi maintindihan ni Celine kung bakit pero parang may nahimigan siyang disappointment sa boses si Daniel na para nalungkot ito na hindi niya nagustuhan ng singsing. Hindi ko siya gusto, kundi gustong gusto. Sinabi na lang ni Celine ang totoong nararamdaman. Really? Halos magkasabay na bulala si Daniel at ng mami nito. Si Lola Olivia naman ay matalinhagang ngiti ang sumilay sa mga lapi. Halatang natutuwa pero parang may lihim ding nalalaman. Bakit ko naman hindi magugustuhan yan? Pagtataka niya. Ang ganda kaya? I'm glad. Anang mami ni Daniel. May I? Sabi naman ng lalaki. Tsaka inabot ang kanyang kamay. Hindi ordinaryong kilig ang bumalot kay Celine nang tanggalin ni Daniel ang singsing na ibinigay nito sa kanya bago ipalit ang antigong engagement ring. Pakinamdam nga niya ay may magic na taglay ang lumang singsing. May persa kasi na parang nananalatay sa kanya sa sandaling maisuot yun sa kanyang daliri. O dahil ba yun sa hawak ni Daniel ang kamay niya? Hawak at parang hindi pa yun balak pakawalan kahit nakasuot na sa kanyang daliri ang singsing. Umaakting panigurado ang lalaki, pero na magtama ang kanilang mga mata ay gusto nang maniwala ni Celine na taos sa puso nito ang ginagawa. Nandoon din kasi sa ekspresyon ni Daniel ang tila pagkatulala na may halong pagkalito. Iyon bang parang nababaghan ito sa ginagawa? Katulad yon ang nararamdaman niya. Kaya kung titingin siguro siya sa salamin, ay ganoon din ang mismo ekspresyong makikita niya. Imbes bitawan ng kanyang kamay ay ikinulong pa yun ng lalaki gamit ang isa pang kamay nito. Para natuloy aalsa mula sa kinauupuan si Celine, bigla yata siyang nagka-rocket shape sa pang-upo dahil sa walang pasabi na paghawak ni Daniel sa kanyang kamay. Umaacting pa ba ito? Over na yata ah? Sinilit nga ito. Kung umaarte ang lalaki ay may future ito bilang aktor. Sobrang internalize siguro ni Daniel ang role
Kaya ang tingin ni Celine sa mukha nito ay isang lalaking in love nga sa babaeng hawak ang kamay. At siya na ba yung babaeng yun? Naku, wala nang duda. Inaamin na rin niya. In love na siya dito. Hindi na rin yun katulad lang ng pagka-in love niya sa lalaki dati. Yung alam niyang may hangganan at okay lang sa kanya na may hangganan. Ngayon ay in love na si Celine kay Daniel sa paraang nakakaloka. Iyong umaasam na siya ng tugon at sukli. Huwag sa harap ng madlang people. Ka-conscious, sabi na lang ni Celine para mabawi na niya ang kanyang kamay. Hindi sa ayaw niya makipag-holding hands sa lalaki. Nakakakaba lang na baka katulad ng kamunoy ay may level ang pagkahulog ng damdamin niya rito at kapag narating niya ang level na yon ay hindi na siya makakaahon. Natawa si Daniel pati ang mami nito. PDA ka kasi, sabi pa ni Tita Leila sa anak. Sorry na po, hindi ko lang napigilan. Sagot ni Daniel, pabiro ang tono, pero nang tapunan uli siya ng lalaki ng tingin, ay para bang pati ang pagtuon ng tingin sa kanya ay hindi rin ito mapigilan. Pabalik-balik kasi ang mga mata ni Daniel sa kanyang muka. Piolo Pascual, John Lloyd Cruz at Coco Martin. Humanda kayo, may magtataob na ng trono nyo. Biro ni Celine nang lulan na sila ng kotse ni Daniel. Anong pinagsasabi mo? Ng lalaki. Yung acting mo kanina, wagi, pangfamas at gawad Oryan rolled into one. Acting? Pinigilan ni Celine ang kiligin. Kung hindi ito uma-acting, ibig sabihin, Romance King and Queen kaya ang dating natin. Sa sobrang husay mo, pati ako nadala. Hirit niya. Yeah, tama ka dyan. Magaling kang umarte. Ani ni Daniel, pero parang wala sa sarili ang sinasabi. Eksheradong nagpakawala ng hininga si Celine. Uy, huwag kang makiyeme. Mamaya niyan eh. Maniwala na ako na in love ka talaga sa akin. Biro niya. Aba, magkakalintikan. Why? Baling sa kanya ng lalaki. Nakahinto sila sa stoplight kaya pwede itong tumingin sa kanya. Anong why? Nagmuntikang hikain si Celine sa tanong nito, pati na sa paraan ng pagtitig sa kanya. Para may ipinapakahulugan ang mga yun na nakakatuliro ng pagkatao. Di bali na lang. Tumingin na uli sa windshield si Daniel. Nag-green na ang stoplight kaya pinaandar na nito ang sasakyan. Matapos panoorin ang video nila Celine ay napatingin sa kawalan si Daniel. Pang-ilang beses na niyang pinanood yun. Noong una niyang gawin yon ay ini-imagine pa niya kung ano ang magiging reaction ni Marga kapag nakita yon. Yung pinost ni Roldan sa FB account ito ay clips lang, samantalang yung video na yon ay siya ng official prenup video nila ni Celine Cuno. Ngayong napanood niya yun sa ewan, kung pang ilang beses ay tsaka siya nagsimulang ma-amaze sa tinakbo ng mga pangyayari. Kasali na roon ang mga desisyong kanyang ginawa, mga pasya na hindi aakalain na mga nakakakilala talaga sa kanya na gagawin niya, at ang mga bago na tuklasan niya tungkol sa sarili. Daniel is amazed and how fast he thought at Celine as a replacement fiancé. Kung titignan kasi ang dalaga ay ang layo nito kay Marga. There is no basis for comparison nga kung tutuusin. Parang comparing apples and oranges kumbaga. Or maybe apples and siniguelas. Sosyal, sophisticated at nag-uumapaw kasi sa poise si Marga. Samantalang si Celine ay simpleng-simple. Hindi lang ang ganda kundi pati ang pagkatao. Ganoon pa man, may sarili itong pang-akit. Katulad nga na siniguelas na kahit hindi madalas ibandera sa mga posters ng prutas, ay masarap din naman at hahanap-hanapin kapag natikman. Mas unique rin na prutas ito kaysa sa mansanas na mahahanap yata sa napakaraming sulok ng daigdig. Ni hindi nag-atubili si Daniel na ihalili kunwari si Celine kay Marga.
Hindi niya naisip na mawiwirdan ang mga kakilala niya na isang katulad nito ang gugustuhin niyang pakasalan, samantalang yung mga babae nag-ambisyon sa kanya na hindi lahat nagtagumpay ay ibang-iba sa dalaga. But that's just it. Ibang-iba nga si Celine sa mga ito. Namumukod tangi ang dalaga sa lahat ng mga nakapasok sa sirkulo niya. Isang pagkakaiba na ay ang pagiging komportable na nga niya dito. With her, he doesn't have to put up a front. At ano na nga yung sinabi ni Roldan? Na matagal na silang magkakilala ng dalaga kaya hindi na magtatakang iba kung bakit nagkaroon sila ng feelings sa isa't isa. Pwede na lang siguro yung mga mata pobre na magsasabing hindi sila bagay dahil magkaiba ang antas na kinabibilangan nila. Tumpak na tumpak ang obserbasyong iyon ng kanyang kaibigan. Pero, paano kapag tinapos mo na ang engagement niyo? May parang malaking bato na laglag galing sa bubong at tumagal sa dibdib ni Daniel dahil sa ideyang yun. Nakakalungkot para sa kanya ang isipin ang pagdating ng panahon na yun. Yung wala na siyang dahilan para mayat mayang makasama si Celine. Yung wala na siyang excuse para magpakita ng kunwaring paglalambing dito. Yung hindi na tama na kumikilos sila na para bang mahal nila ang isa't isa. Pati ang paboritong expression ni Celine ay naalala ni Daniel at ikinatuwa. Na-imagine rin kasi niya ang expression nito habang sinasabi yon. Gusot ang ilong, bahagyang nakatikwas ang gilid ng mga labi, pati na ang isang kilay. She looks so adorable when she does that. Adorable, ha? Napailing si Daniel. Nakicarried away na yata siya sa drama nila. Ay, tama na nga yan. Sita niya sa sarili, pero hindi niya mapigilan ang sarili na idutut uli ang cursor ng computer sa play button ng video nila. May tumunog na notification at ang buksan yun ni Daniel ay nabasa niya ang imbitasyon ng isa sa kanyang mga kaibigan. May party daw para sa birthday nito. Imbitado siya pati ang ibang mga kagrupo nila. Magsama raw siya ng kahit sinong gusto niya. Isang tao lang ang agad na naisip ni Daniel. Si Celine. Hindi yun dahil sa pagpapanggap nila, kundi ito ang mas gusto niyang makasama higit kanino man. Natural lang na mag-ayos ang todo si Celine. Aba, party ang pupuntahan niya at hindi basta party. Nandoon ang mga kaibigan ni Daniel. Marami sa mga yon ay labas sa office circle nito kaya hindi niya nakasalumuha pa. Kaya dapat lang na beauty siya pagharap sa mga ito. Sanay na rin naman siya makihalubilo sa mga tao dahil sa trabaho bilang assistant ng lalaki kaya hindi na siya masyadong kinakabahan na magkakalat siya. Piniling mabuti ni Celine ang kanyang isusuot. Ang tagal niyang naghanap sa mall pero sa ukay-ukay pa siya nakakita na bestidang may dating sa kanya. Emerald green ang kulay, lagpas sa mga tuhod ang haba. Humahakab yun sa katawan niya pero hindi naman sobra. Sapat lang para ipakita ang kanyang curves na salamat naman at nasa right places. Nanood pa si Celine ng makeup tutorial sa YouTube at maganda naman ang resulta. Makeup na parang natural ang kanyang inilagay. Yung buhok naman niya ipinusod lang niya. Tsaka siya nag-iwan ng ilang hibla na nakalaylay sa magkabilaang gilid ng kanyang muka. Pinag-iisipan pa ni Celine kung paano pa iaangat ng kaunti ang ganda points niya nang katukin siya ni Intay sa kwarto. Dumating na raw ang kanyang sundo. Para siyang dalagitang a-attend ng JS prom for the first time kung ang biglang pang-arangkada ng heartbeat niya ang pagbabasihan. Tibok to the max yun. Kung sa bagay, crush niya ang kanyang kadate, kaya teenager nga ang peg niya. Beauty with a purpose na magmuntik malaglag sa hagdan ang nangyari. Nawala kasi ang concentration ni Celine na matanaw si Daniel. Ilang beses naman niya itong nakitang nakasuot ng medyo formal pero kakaiba ang kagapuhan ng lalaki. Ngayon sa kanyang paningin. Siguro ay dahil nga, mahal na niya ito. As in aminado na siya with her whole heart and soul na madly in love na siya kay Daniel. Ang isa pang nakakadistract sa kanya, yung pagnganga ng lalaki na para bang namighani ito sa magandang aparisyong bumababa ng hagdan. Napatayo si Daniel na makitang muntik siyang malaglag.
Natawa si Daniel at ang mga mata nito ay parang nagniningning palalo. Iningatan na niya ang paglalakad at baka manganib na naman siya malaglag. Parang lumulutang sa alapaap si Celine, ni hindi nga niya naramdaman ang sakit na dala ng mataas na takong na suot na sapatos. Kahit noong nasa venue na sila ng lalaki, ay patuloy ang paglutang niya. Magiliw ang pagtanggap sa kanya ng mga kakilala ni Daniel. May iba nga na umaakto pa na parang naging instant fan niya. Ang saya-saya ni Celine, para siyang nasa paraiso, pero sa lahat yata talaga ng paraiso ay may ahas. May naispatan agad siya, si Marga. Lingid kay Daniel na ini-stalk niya ang FB account ng dalaga, kaya nakilala niya kung sinong kasama nito. Ang ipinalit ni Marga kay Daniel. Tanda niyang Milo ang pangalan nito. Wala kang taste naisip ni Celine. Kahit pala sa personal ay di hamak na angat ang charm at handsomeness si Daniel kaysa sa ex-boyfriend na ngayon ay boyfriend na uli ni Marga. Ewan naman kung na-realize rin niyon ni Marga o kaya ay ayaw lang nito ang pakiramdam na naagawan ito. Pagkakita ng babae kay Daniel ay nilapitan agad nito ang lalaki. Abangan sa susunod na kabanata. Paano tatanggapin ng mga kaibigan ni Daniel ang kanyang pagpapakilala kay Celine bilang kanyang fiancé? Masusubok kaya ang kanilang pagmamahalan o may bagong pagsubok na harang sa kanilang kinabukasan? At dito po nagtatapos ang ating episode. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod na kabanata. Kita-kits sa next chapter!